Files. Si Elisa Lam ay dumating sa Los Angeles noong January 2013 bilang isang ordinaryong turista. Mag-isa siyang naglalakbay, dala ang isang backpack at mga planong libutin ang ilang lungsod sa Estados Unidos. Wala sa kilos niya ang nagpapahiwatig ng panganib. Ayon sa mga nakilala niya sa biyahe, tahimik siya, magalang, at madalas nakangiti. Para sa marami, isa lamang siyang estudyanteng gustong makaranas ng mundo bago bumalik sa kanyang normal na buhay. Nag-check-in si Elisa sa Cecil Hotel, isang lumang gusali sa downtown area ng lungsod. Sa labas, isa lang itong karaniwang hotel. Ngunit sa loob, matagal na itong may reputasyon, mga kwentong may kaugnayan sa krimen, biglaang pagkamatay, at kakaibang pangyayari. Hindi ito alam ni Elisa ng panahong iyon. Para sa kanya, isa lang itong matutuluyan habang nagpapatuloy ang kanyang paglalakbay. Sa mga unang araw, normal ang lahat. Nakikipag-usap si Elisa sa kanyang pamilya araw-araw. Nagbibigay ng update kung nasaan siya at kung ano ang ginagawa niya. Walang reklamo. Walang pahiwatig ng takot. Ngunit makalipas ang ilang araw, bigla na lamang tumigil ang mga mensahe. Isang araw ang lumipas. Sumunod ang isa pa. Hanggang sa napansin ng kanyang pamilya na may mali. Hindi ito ugali ni Elisa. Ipinagbigay alam ng pamilya ni Elisa sa mga awtoridad ang kanyang pagkawala. Nagsimula ang paghahanap sa loob at paligid ng hotel. Sinuri ang mga pasilyo, hagdanan at mga karaniwang lugar. Kinausap ang staff at ilang bisita. Ngunit walang makapagsabi kung kailan at paano siya huling nakita. Wala ring palatandaan na umalis siya ng hotel ng kusa o may kasama. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting nagiging misteryoso ang kaso. Walang bakas ng pilitan. Nasa loob pa rin ng hotel ang karamihan sa kanyang mga gamit. Hindi niya kinuha ang kanyang mga dokumento o pera. Para sa mga investigador, hindi ito mukhang simpleng pag-alis. Para sa pamilya, isa itong bangungot. Isang pagkawala na walang direksyon at walang kasiguruhan. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, nagpasya ang mga awtoridad na ilabas sa publiko ang isang CCTV video mula sa elevator ng hotel. Layunin nitong makatulong sa pagkuha ng impormasyon mula sa sino mang maaaring nakakilala o nakakita kay Elisa. Sa unang tingin, tila ordinaryong footage lamang ito. Ngunit habang tumatagal ang panunood, unti-unting nagiging kakaiba ang bawat galaw na makikita sa loob ng elevator. Makikita si Elisa na paulit-ulit na pinipindot ang mga button. Tila nagmamadali, ngunit hindi agad nagsasara ang pinto. Maya-maya, lalabas siya ng elevator, sisilip sa pasilyo, saka muling papasok. May mga sandaling tila nagtatago siya sa gilid, at may pagkakataong gumagalaw ang kanyang mga kamay, na parang may kinakausap o ipinapaliwanag sa isang hindi nakikita. Walang tunog ang video, ngunit ang katahimikan nito ang lalong nagbigay ng bigat sa eksena. Para sa ilang manunood, mukhang natatakot si Elisa. Para sa iba, tila nalilito. May nagsabing parang may hinahabol siya, habang ang iba na may naniniwalang may kausap siyang hindi kayang makita ng kamera. Walang malinaw na sagot, ngunit iisa ang napagkasunduan. May mali sa gabing iyon. Mabilis na kumalat ang video sa internet. Libo-libong tao ang nagbigay ng kani-kanilang interpretasyon. May mga eksperto, may mga ordinaryong netizen, at may mga nagsasabing alam nila ang totoong nangyari. Ngunit sa kabila ng ingay, nanatiling tahimik ang mga awtoridad. Walang idinagdag na paliwanag kung bakit ganoon ang kilos ni Elisa o kung may nakita ba silang bagay na hindi inilabas sa publiko. Sa gitna ng lahat ng haka-haka, patuloy ang pisikal na paghahanap. Maging ang bubong ng hotel ay sinuri, kasama ang mga storage area at fire exits. Gumamit pa ng search dogs ang pulis, ngunit ayon sa ulat, wala umanong natukoy ang mga ito.
Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nawawalan ng pag-asa ang pamilya. Hanggang sa may isang reklamong magbubukas ng panibagong yugto ng misteryo. Ilang araw matapos ilabas ang CCTV footage, may mga reklamong pumasok mula sa ilang bisita ng hotel. Ayon sa kanila, kakaiba ang tubig na lumalabas sa gripo. May maitim na kulay, may kakaibang lasa, at minsan ay mahina ang daloy. Noong una, inakala itong simpleng problema sa linya ng tubig. Ngunit habang dumarami ang reklamo, napilitan ang maintenance na siyasatin ang pinanggagalingan nito. Umakyat ang isang maintenance worker sa bubong upang tingnan ang mga water tank. Doon, sa isa sa mga tangke, may napansin siyang kakaiba. Pagbukas ng takip, tumambad ang isang tanawing hindi niya inaasahan. Ang katawan ni Elisa Lam ay nasa loob ng tangke ng tubig. Tahimik, walang galaw. Sa sandaling iyon, natapos ang paghahanap. Ngunit nagsimula ang mas mabigat na mga tanong. Ayon sa ulat, walang malinaw na senyales ng pisikal na pananakit sa katawan ni Elisa. Walang sugat na indikasyon ng pakikipaglaban. Walang ebidensyang may ibang taong kasama siya sa tangke. Ngunit maraming detalye ang agad pinagtuunan ng pansin. Ang takip ng water tank ay mabigat at mataas ang kinalalagyan. Para sa marami, mahirap isipin kung paano niya ito nagawa ng mag-isa. Mas lalong naging palaisipan ang sitwasyon sa bubong. May mga pinturaw na dapat ay nakalock at may alarm system na mag-aalerto kung may umakyat. Ngunit ayon sa hotel, walang alarm na tumunog nung gabing iyon. Walang staff na nakapansin. Walang CCTV na malinaw na nakakuha kung paano umakyat si Elisa. Isang serye ng wala sa isang lugar na dapat ay may sagot. Sa puntong ito, naharap ang mga awtoridad sa isang komplikadong sitwasyon. May katawan na, may opisyal na lokasyon, ngunit kulang ang paliwanag. Para sa pamilya ni Elisa, hindi pa rin ito katapusan. Para sa publiko, lalo lamang lumalim ang misteryo. Ang tanong ay hindi na kung nasaan siya, kundi kung paano at bakit siya napunta sa lugar na iyon, nang walang nakapansin. Matapos ang autopsy at investigasyon, naglabas ng opisyal na pahayag ang mga awtoridad. Ayon sa kanila, ang pagkamatay ni Elisa Lam ay itinuring na isang aksidente. Walang nakitang ebidensya ng foul play. Walang indikasyon ng pag-atake. Sa ulat, sinabi ring walang bakas ng droga o alak sa kanyang katawan na maaaring magpahiwatig ng krimen o pamimilit mula sa ibang tao. Isa sa mga pangunahing paliwanag ng mga investigador ay ang kondisyon sa kalusugang pangkaisipan ni Elisa. Ayon sa record, siya ay may bipolar disorder at may iniinom na maintenance medication. Posible raw na noong gabing iyon, nagkaroon siya ng episode na nagdulot ng pagkalito, impulsive na kilos, at pagkawala ng malinaw na pag-iisip. Isang bagay na maaaring magpaliwanag sa kanyang kilos sa elevator. Gayunman, para sa marami, hindi sapat ang paliwanag na ito. Kahit may mental health episode, nananatili ang tanong kung paano niya na-access ang bubong, nabuksan ang water tank, at napasok ito ng walang tulong. May nagsabing posible ito, ngunit may iba namang nagsasabing napakahirap at delikado para sa isang tao lamang, lalo na sa gitna ng gabi. Dagdag pa rito, napansin ng ilang eksperto at manunood na may mga kakaibang detalye sa CCTV footage. Ayon sa ilan, parang may bahaging pinabilis o inedit. Hindi ito opisyal na kinumpirma, ngunit ang mismong posibilidad na may binagong bahagi ang video ay nagbunsod ng mas maraming tanong. Sa halip na magbigay linaw, lalo lamang nitong pinalalim ang hinala ng publiko. Sa kabila ng opisyal na desisyon, hindi tuluyang tumahimik ang kaso. Patuloy itong pinag-uusapan sa forums, dokumentaryo, at social media. Para sa ilan, malinaw na aksidente ito. Para sa iba, may mga detalye na hindi lang talaga nagtutugma. At sa pagitan ng dalawang panig na ito, nananatiling buhay ang misteryo. Hindi sa korte, kundi sa isip ng publiko. Habang lumilipas ang panahon, nagsimulang mabuo ang iba't ibang teorya tungkol sa nangyari kay Elisa Lam. May ilan na naniniwalang ito ay purong aksidente, isang serye ng maling desisyon na dulot ng kalituhan.
May iba namang naniniwalang may mga detalyeng sadyang hindi na ipaliwanag. Ang bawat teorya ay may sariling logic, ngunit wala ni isa ang kayang sagutin ang lahat ng tanong. Isa sa mga madalas banggitin ay ang posibilidad na may ibang taong sangkot, ngunit walang sapat na ebidensya para patunayan ito. Walang CCTV na malinaw na may kasamang ibang tao si Elisa. Walang saksi na nagsabing nakita siyang may kausap sa bubong. At sa kabila ng malawak na investigasyon, walang lumabas na konkretong pangalan o motibo na maaaring ituro bilang dahilan ng krimen. Mayroon ding mga naniniwalang ang mismong lugar ang may papel sa nangyari. Ang hotel ay may mahabang kasaysayan ng trahedya at para sa ilan, ito ay simbolo ng kapabayaan at kalumaan. Ngunit ang kasaysayan ay hindi ebidensya. Isa lamang itong konteksto na, bagamat nakakatulong sa pag-unawa ng kapaligiran, ay hindi sapat upang ituring na sagot sa misteryo. Hanggang ngayon, patuloy na pinapanood at sinusuri ang elevator footage. Bawat galaw, bawat segundo, ay binibigyan ng kahulugan. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na panunood, walang bagong katotohanang lumalabas. Ang video ay nananatiling tahimik na saksi, hindi nagsasalita, hindi nagpapaliwanag, at hindi nagbibigay ng malinaw na direksyon kung ano talaga ang nangyari. Sa huli, ang kaso ni Elisa Lam ay nananatiling isang paalala na hindi lahat ng tanong ay may kasagutan. May mga pangyayaring mananatiling bukas, hindi dahil kulang ang pagsisikap, kundi dahil may mga detalye na tuluyang nawala kasama ng taong sangkot. At sa katahimikang iniwan ng kasong ito, nananatili ang isang simpleng katotohanan. May mga misteryong hindi para lutasin, kundi para alalahanin. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng true crime, mystery at real case stories, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel na ito. Marami pa tayong kasong tatalakayin, mga kwentong totoo, madilim at hindi dapat makalimutan. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na file. Dark Files.